Nakauwi na rin sa Pilipinas ang ikalawang batch ng mga Pilipino na biktima umano ng human trafficking sa Myanmar. May unang balita live si Bam Alegre. Bam! Igan, alas 6 ng umaga nang lumapag dito sa NAIA Terminal 1, itong aeroplano na Lulan, ang 176 na mga Pilipino natin. Second batch yan na galing sa Myanmar via Thailand. Sila yung mga na-repatriate ng pamahalaan mula sa mga scam hub nga doon sa bansang Myanmar. At pagbaba pa lang dito sa paliparan ay agad ng hiniwalay itong ilang merong mga medical cases dahil meron ilan sa kanila na buntis. At nagsagawa rin ng press conference ang Interagency Council on Trafficking. Kabilang dyan ang DSWD, Department of Migrant Workers, DFA, pati ang Department of Justice. Ayon sa Bureau of Immigration, nagkaroon sila ng show cause order sa 7 nilang employee na iniimbestigahan nila dahil sa connection umano sa pagpapacilitate nitong mga illegal exit sa mga backdoor ng Pilipinas. Bukod sa show cause order ay may preventive suspension daw itong 7 empleyado na ito. Hamon daw para sa BI na bantayan ng mga backdoor exits daw na lalo't isa raw tayong kapuluan, pero ito daw ay mahigpit ilang tinututukan at binabantayan sa ngayon. Ang DOH naman ay nagsasagawa ng medical assessment nga dito sa 176 na umuwi. Ayon naman sa DOJ, hindi paparusahan itong mga umuwing mga Pilipino kahit na sangkot sila sa mga scam hubs sa ibang bansa o kaya overstaying yung kanilang mga immigration documents dahil bahagi raw ito ng non-punishment principle na bahagi ng kanilang arrangement doon sa ibang bansa dahil ang kanilang habol ay mahanap yung mga recruiter at yung mismong hinihinalang sindikato sa likod nitong mga scam hub na ito. Makakatanggap din ng package ang mga nakakawing Pilipino mula sa Department of Migrant Workers pati sa DSWD. Kasama na rin dyan ang psychosocial health, lalo na at marami sa kanila nakaranas ng pagmamalupit. Kapag hindi raw namimit ang kanilang quota, yung iba daw binibilad sa araw. May nakausap na tayo kanina, nag-push up daw ng mahigit 50 kahit elderly na babae kapag hindi na-meet yung quota. Literal na scamming daw talaga yung pinapagawa sa kanila. Hahanap ng mga vulnerable targets sa social media at hihikayatin na mag-invest ng pera, kukunin ng tiwala. At paalala ng pamahalaan, huwag magpaloko, huwag mahikayat dito sa mga too good to be true na mga alok sa social media ng trabaho. Tulad ng isa na nakausap, ang inalok sa kanyang sweldo ay 35,000 pesos pero less lang doon na naipapadala niya, binibigay sa kanya 10,000 pesos or less daw. So ito, again, paalala, iwasan yung ganitong mga social media na mga panghihikayat sa mga ganitong scam hub. Ito ang unang balita mula rito sa NAIA Terminal 1, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.